online scam pa rin na may iba't ibang klase ng modus. Mhm. So, nangunguna diyan yung online booking scam dahil holiday, so may mga accommodations different accommodations online na nag-o-offer, kaya lang ay nanghihingi ng mga down payments o Hmm. kaya naman ay nagpapa-fully paid, kaya lang sa mababang halaga o kung ikukumpara sa iba, mas cheaper yung prices nila 'no, so magtaka na tayo kapagka gano'n at, once na nagpadala tayo ng pera, maaaring later ay hindi naman pala totoo itong mga Mhm. accommodations, resorts o mga hotel na ito. Hindi lamang 'yan, yung mga online selling scam. So, may iba't ibang platform tayo katulad ng Facebook, Mhm. yung mga online selling, platforms natin na iba pa, yung Lazada, Shopee, and others 'no, and the like. So, maging mapanuri tayo, okay? At, mas maigi siguro na mag-cash on delivery Mhm. kapagka hindi tayo sigurado doon sa ating mga pinagbabayaran dahil karamihan is nanghihingi na ng mga bayad 'no, paunang bayad. Pero sa mga trusted platforms naman, meron naman tayong mga options and, protected naman 'no, so far yung kanilang mga, money transfer. Also, kung may online, selling scam, meron ding online buying scam, kung saan pinapakita ng buyer na nakapagbayad na siya, yun nga pala ay fake receipt yung kanyang ipapadala Mhm. o kaya fake, online transaction receipt. So hindi lang yung mga mamimili natin na buyers ang nabibiktima, kung hindi yung mga merchants din Mhm. na nagbebenta ng mga iba't ibang produkto. Yes po. Ma'am Gano'n din yung, mhm. voice phishing, Mhm. phishing, smishing, pagkuha ng mga confidential information, financial information na maaaring magamit 'no, sa illegal or unauthorized transfer of money, ngayong holiday ay talamak din. Mhm. Ma'am Charmaine, ano ba yung mga dapat na tandaan ng ating mga kababayan, yung mga maituturing na mga red flags kapag meron po silang mga natatanggap na mga offer, especially kapag pag-uusapan, sa online dahil alam naman po natin yung iba nating mga kababayan like si Bombo Jazz, mas prefer na po yung o-order online kaysa yung mag-ikot-ikot lalong-lalo na yung mga regalo, ngayong panahon po ng Kapaskuhan, Ma'am Charmaine. Tama yun 'no, kasi convenient nga naman 'no, Mhm. convenience natin, in our home na transact na lang online instead of going to the physical, shopping malls Mhm. or areas. So may mga too good to be true offers, ibig sabihin mas mababa yung halaga 'no na binibenta online. Kung siguro mga around, 10% or 5% ang baba niya, okey lang ito, pero kung kalahati na 'no, medyo magtaka na tayo. So, kadalasan too good to be true yung offer, may mga comments na legit, merong ipapakita ng mga pictures na response ng mga buyers na legit ito, pero huwag tayong magpapadala doon. Kailangan i-verify pa din natin. Mhm. And do not, give confidential or financial information sa mga tumatawag ng random, Mhm. okay, na nagpapakilala na mga representative ng mga bangko o kaya naman is any, financial agency representative. Also, uso yung pag-connect natin sa mga public wifi, sa mga Mhm. malls, coffee shops. So itong mga ito, generally, ang public wifi ay hindi yan safe. Okay? Risky yan. Mhm. It's okay to connect for as long as yung mga financial and confidential transactions natin ay wag nating gagawin doon. Mhm. Also, do not click yung mga suspicious links no na nare-receive natin, either email or text message. And of course, kapagka bibili tayo online, ugaliin natin na 'wag i-fully paid lalo na kung malaki yung halaga. Mas Mhm. maigi pa rin na cash on delivery. So, always verify. Yes po. Ma'am Charmaine, papaano kapag andiyan na nabiktima na ng online scam o ito pong, pambibiktima online, ano naman yung dapat na gawin ng ating mga kababayan para hindi na ito maulit at, siyempre mai-report yung mga, stores o yung mga gumagawa ng online scamming, Ma'am Jassy?
Opo, sa ating mga kababayan na hindi natin naiwasan na biktima na 'no, Mhm. ah, puwede tayong mag-report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya, okay. At, ipa-blotter natin ito at, huwag nating kakalimutan na i-preserve yung mga electronic information like yung mga, screenshots ng inyong mga transaksyon, mga transaction receipt na maaari nating magamit later kung magfa-file tayo ng formal complaint. So, i-document natin lahat nung transaction natin. Lalo na malaki yung posibilidad na itong mga online, threat actors na ito ay mag-deactivate or mag-delete.